Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At may mga naghahanap sa akin sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo. Papagawa ng kanilang mga alagang firearms. Ako po ay wala sa Pilipinas. Andi dito po ako sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. At sa 20 years na nagtatrabaho dito sa aming kumpanya bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Manapay magtanong lang kayo sa aking YouTube channel at kung kayo may problema ay tutulungan ko kayong ma-resolve yan sa abot na aking malit na kaalaman. Ayan, at gusto ko lamang munang basahin itong isang katanungan sa atin ng ating isang subscriber, si Akrim Jimenez, bago tayo bumati sa lahat. Ang sabi niya, ano sir ang magandang pang break-in? Full metal jacket or reload for caliber 45? Okay, so sasagutin natin yan. Tapos may follow-up question pa siya. At ang follow-up question niya ay, ano ba sir ang malakas na bala, reload or FMJ o full metal jacket? Okay, bago natin sagutin yan, dalawang katanungan na yan ay babati muna ako na isang mapagpalang araw sa lahat. Dalangin ko tayo ay lalo tigit sa mga FW ay tayong lahat ay iligtas sa mga sakuna aksidente. Mag-ingat po tayo at lalo tigit ang ating kalusugan, ating ingatan dahil mayroon tayong magkasakit. May mga pamilya tayo sa Pilipinas na umaasa. Okay, at gusto ko lang pasalamatan ng lahat, lalo tigit sa ating mga subscribers at doon sa mga nanonood ng ating videos na hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger, may 6 na estudyante na tinutulungan, mga anak ng mga single parent. At ako'y magpapasalamat, shout out kay Alfredo Isidro at doon sa nagpakilalang Ordo Sipay ng Las Piñas. Siya po ay nagpadala sa ating GCash. Ito po ang GCash number ng aking anak, ang tresurera. At para yan doon sa ating mga estudyante na tinutulungan. Maraming salamat sa iyo. At gayon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Nagbigay siya sa atin ng halaga. Tayo po hindi tumitingin sa halaga. Ang tinitingnan po natin ay yung pagtulong. Malaking tulong po yan. Ang mga pera nating na inyong tinutulong ay bibili natin naman ng mga school supplies sa darating na pasukan. Ayan, at kung sino pang may mabuting puso na gustong tumulong sa ating mga estudyante, ayan po ang ating GCash number. Tayo po ay hindi gumagamit ng ating mga beneficiaries para kumita sa YouTube. Ang ginagamit po natin ay yung ating maliit na kaalaman. So nakakatulong na ako sa inyo at the same time ay may yung kikitain ko sa YouTube ay tinutulong ko rin naman sa iba, sa mga nahirapang magpaaral dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral. At ang kinikita ko naman dito sa aming kumpanya ay sapat sa aking pamilya. Ayan, at sasagutin na natin yung katanungan ni Akrim Jimenez. Si Akrim Jimenez ay marami nang naging tanong sa atin at magaganda yung kanyang mga comment. Okay, kumbaga kapakipakinabang yung kanyang mga tanong at marami ang natutuwa sa ating mga sagot. Maraming salamat sa inyong mga comment na magaganda. Sabi nga, wag natin pansinin yung mga baser. Okay, mabas na naman tayo. Hindi ko na pinapansin yan dahil andyan naman kayo na siyang na nag-appreciate sa ating mga kasagutan. Ayan. Ang sabi niya ay, ano sir ang magandang pang-break-in? Full metal jacket or reload? Doon sa reload, wala siyang specified na na sinabi. Kasi baka kayo magkakamali, hindi lahat ng reload ang ginagamit ay LED. Ang head ay LED. Okay? So, ipapaliwanag ko yan. Pwede rin kayong mag-reload na ang gamitin ninyo ay itong full metal jacket. So, ayan
May mabibili rin kasi kayo nito, kaya lang ginagamit nila ay, ang karamihan ng ginagamit ay LED dahil ito ang pinakang mura. Ang isa pa, makakabili ka nito ng die. Pwede kang mag-DIY paggagawa nito. Dati meron ako nito sa Pilipinas. Yung semi-wad cutter at saka yung bull. Yung bull yung ganito, semi-wad cutter yung flat yung ganito yung semi-wad cutter. Ayan. Kaya naman ito naman ay consider na full metal jacket. Kaya lang ito may tingga sa dulo dahil pag tumama ito sa matigas, ito ay lumalapad. Okay, hindi nagtutro intro, lumalapad ito pag tumama sa buto. Mahirapan yung doktor kasi magiging pulbos yung buto na tinamaan ito. Magkaka-wasak-wasak. Okay. So, ayan. At bukod pa sa makakabili rin tayo ng full metal jacket, meron din tayo mabibili na tawag dito. Nakalimutan ko na tuloy kanina, alam ko na mamaya ko sasabihin, nakalimutan ko na yung isang bala. Teflon, yan. Pasensya na kayo, medyo palyado na isip ng mga senior citizen. Teflon. Okay, yung Teflon, kasi ang kalimitan kasi ng LED, may naiiwan na flex, may dumidikit sa sa barrel, kaya pagkay tamad maglinis ng barrel, siyempre pag marami ng flex o tingga na dumikit sa barrel, hindi na maganda yung kikipot na yung butas nun, at hindi na maganda yung inyong labas ng bala, medyo nakokontrol na, at saka yung inyong precision ay nababawasan na. Kasi nga hindi na maganda yung daan ng groove, na natatabunan na yung groove. So pagka talagang nangyayari yan dito sa amin, pagka maraming shooter at ginagamit namin yung 38 namin na ganito, minsan hindi na lumalabas yung bala. Yun, mga hindi lumalabas ang bala, maraming tanong sa inyo. Makatamad din kayo maglinis ng Gagawa din tayo ng video kung paano pagtanggal yung mga flakes na yan. LED flakes na yan. So ayan. So hindi ko mo reload ay hindi maganda. Okay? Pwede kayong gumamit ng reload na full metal jacket. Okay, so ang tanong lang naman niya ay I'm sure ang tinatanong lang niya ay full metal jacket at saka itong LED. So kung meron pang isa nga yung sinabi ko kanina na Teflon, mas maganda rin yun kasi bakit ito ay tanso? Ang tanso po ay madulas yan. Madulas. So pag lumabas yan sa barrel, madulas at walang naiiwan na lead flakes. Naiwan lang dyan na yung usok o yung carbon. Yun lang ang naiiwan dyan. Dahil hindi natin maiwasan, ay may naiwan na carbon. Kaya dapat din talagang linisin ang mga barrel. So kahit pa ito ang ginagamit. So ang masasabi ko dyan, ang magiging comparison lang natin dyan na hindi yung tinatawag na reload, kundi alin ang mas maganda. Full metal jacket, hindi yung reload, kundi yung head na LED. Yun ang dapat na tanong dyan. Alin ang mas maganda? Full metal jacket o LED na head? Yun ang niya. Hindi tanong yung reload. Okay? Dahil kung reload naman yung ginamit mo at kung reload yung bala mo at ang ginamit mo naman ay Teflon, so maganda, parehong maganda yun. So wala akong tulak gabigin sa Teflon at saka sa Teflon coated at saka sa full metal jacket. So yun ang sagot ko doon. At kung ang tinatanong mo ay kung ang gusto ninyo sabihin ay full metal jacket at saka head na, kasi itong bala na ito ay factory load ito. Factory load ito. Hindi ito reload, factory load ito. Ito yung okay. Doon sa aking
doon sa aking isang video na ano na 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 reload at saka factory load. So may pagkakamali ako doon. Factory reload yung nasasabi ko. So salamat doon sa nagpaalala sa akin na comment. Factory load, hindi factory reload. Okay? Tama 'yun. Pag mali ako, mali ako. Alam naman niyo nagkakamali ako, hindi ako gumagawa ng nag-i-edit. So ayan ang masasabi ko. Ang dapat nating pagkumparahin ay Full Metal Jacket at saka head. Hindi yung sinatawag na reload. Okay? So ang masasabi ko ay mas maganda ang Full Metal Jacket kisa sa LED o tingga na head. Yun ang masasabi ko. Ang mas maganda ito. Dahil nga ito ay may naiiwan na flakes o may dumidikit na tingga sa barrel. Samantalang ito, wala kang kumbaga ito, pag ito naka 20 rounds ka na nito, kinakailangan maglinis ng 20, 30. Kinakailangan maglinis ng barrel. Kaya pag ako'y lumalaban ng competition, pagka ako'y nakatapos na isang stage, pupunta ako sa safety area, lilinis ako ng barrel. Para sigurado ko yung next stage ko ay maganda rin. Kasi itong ginagamit. At bakit marami naman ang gumagamit na shooter ito? Pera, mas mura, siyempre, mas mahal ito. Okay? Kaya mas maraming gumagamit dito. So, nauso yung lumabas naman yung mga Teflon, mas mura-mura ng kaunti dito. Yun ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong. Hindi ko na alam ngayon ang presyohan sa Pilipinas dahil hindi dito na ako. At yun ang aking sagot dun. LED versus Full Metal Jacket. Okay? So, yun ang Pero binasa ko lang naman yung tanong niya. Alam ko naman yung ibig sabihin ni Akrim Jimenez. So, yan ang kasagutan ko doon. Pumunta naman tayo doon sa katanungan niya na follow-up question na alin ang mas malakas? Okay. Ngayon, dahil dito sa aming range, ang mga ginagamit namin ay mga factory load at saka mga combat load talaga ang ginagamit namin. So, bilang consultant dito at bilang firearms instructor at saka gunsmith, siyempre, pag malakas yung bala mo, madaling masisira yung mga baril namin. So, nag-request ako sa kumpanya namin na pwede tayong maka-order ng minor load. So, yun ang ginawa namin. Dahil hindi naman malalayo yung target namin 25 meters pinakamalayo namin sa sa pistol. So, kung bumili naman kami dito ng bala ay container. Hindi man tingi-tingi container. Siyempre yung factory, igagawa kami ng nag-order kami ng bala na minor load. So kung ang tanong mo ay alin ang mas malakas, okay, pag halimbawa na ito ay combat load o major load, meron tayong kasi hindi niya maintindihan yung reload Sabi ko, pwede mong palakasin ang reload. Bakit kamo? Kaya nga may video ako yung P+. Yung P+ po ay plus powder. Halimbawa ang factory load o major load ay 5.5 ganyan, 5.0. May gumagamit ng P+, mas mataas pa, 6 ganyan. Dahil ang kanilang baril ay modified. Yung tinatawag natin na may mga compensator. Yung tinatawag natin na may mga ported ang barrel. May tawag doon kalimutan ko na, hindi ko na-lista. Yung mga ported ang barrel, may mga butas ang barrel na ganyan. Tawag doon na hybrid. Ayan, nalala ko. So, ginagamitan nyo ng mas malakas na bala. Yun yung powder na P+. Kaya
kung akong tatanungin mo, alin ang mas malakas? Factory load o metal, yung full metal jacket? Wala pong tamang kasagutan diyan dahil ang reload, pwede kang magpa-reload ng malakas. Pero hindi mo pwede yung gamitin sa hindi mo pwede yung gamitin sa mga ordinary na baril. Sa mga modified na baril yang ginagamit. Kaya nga sa competition may modified, may open, sa mga open na ganun, category. So yun ang kasagutan ko diyan. Kasi hindi daw niya magets yung aking sagot. So conforme po yan. Kung talagang palakasan, ay di mag-reload ako ng mas malakas. Tatalunin ang factory load. Pero doon ko naman gagamitin yan sa aking baril na na modified. Okay, yung mga aking hindi mo nga pasasabugin naman yan yung mga standard na na baril. Kaya nga may para natin malaman pati yan dadaan niya sa chronograph, sa chrono. Malalaman ko ilan ang speed per second. So yun ang makakasagot niyan kung alin ang mas malakas. So depende yan sa nag-reload. Kung ang ni-reload niya ay minor load, ay siyempre mas mahina yung reload. Ay kung major load, di pareho lang. Pareho lang yun. Ay kung P+, di mas malakas na yung reload ngayon. Dahil P+ na, powder plus na yun. So, hindi natin na masasagot yan ng eksakto na ito ang mas malakas, ito ang mas malakas. Hindi natin masasagot yan. Kahit pa yung factory load, pwede kang mag-order ng minor load. Depende yan. Pero yung mga standard na combat load ay pwede pa rin taasan niya ng reload. Ang reload, pwedeng mahinang-mahina at pwedeng malakas na malakas. Depende yan sa magre-reload. Yan ang sagot ko dyan, ha? Depende sa magre-reload ng bala. Kaya nga pag ako nagre-reload nun, kasi ginawa ko ng single stage na reloader ko, sarili kong reloader. Nag-experiment ako. Okay? Tinitingnan ko kung tama ba. Kasi wala akong chrono. Kasi, ang isa pa, pag nagre-reload ng tinitimbang yung head. Tinitimbang yung head at titingnan mo doon sa chart kung ano ang dapat na powder na nilalagay doon. Pag maganang powder, pag maganang head, maraming powder. Pag mabigat ang head, less ang powder. At depende yan sa brand ng powder o ng kung Vitaburi yan, kung smokeless, marami kasing yan, hindi pare-pareho yan. So nakalagay naman din sa do sa pabalat ng nakalagay din yun kung anong bigat ng mo, ng head mo, nakalagay din sa brand ng kung anong gagamitin mo. So yun ang matagal ako hindi nagre-reload, hindi ko na kalimutan ko na yung mga 96 pa ako nagre-reload Nakalimutan ko na yung mga timbang-timbang na ganyan sa tagal na. So wala namang reload dito sa aming kumpanya. So yan, kung may maidagdag kayo sa aking mga sinabi, please comment below. Hindi naman lahat ay naalaala ko o nakakalimutan ko, makalimutan na rin si Lolo. Tinatanggap natin yan. At panoorin lang muna ninyo aking mga videos bago kayo mag-comment. Kung may nasabi akong mali, pwede ninyo akong korekin. Kamukha nung nasasabi ko na factory reload. Factory load po yon. Salamat doon sa nag-correct sa akin. Ganun, tumatanggap naman tayo pag tayo nagkakamali. Kasi nga, hindi ako gumagawa ng mapapansin na yung mga videos ko mali-mali. Kasi nga, walang edit yan. Kung ano sinabi ko, kung mali, di mali. Pwede naman ninyo ako i-correct. Okay, basta panoorin lang ninyo aking mga videos. At comment ninyo, nandyan lang sa ating topic. Ayan, at kung ako may nakalimutan pa, bahala na kayo sa akin. Disclaimer na lang doon sa mga mga galing, alam ko naman, tulungan na lang ninyo ako. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ito, mahaba na ito. Dahil
dalawang tanong naman kaya tayo naging 20 minutes. Okay, ito ang inyong pinaparam si instructor hanggang sa muli. At magtanong lang kayo at ako naman ay sasagot sa inyong mga tanong sa abot na aking maliit na kaalaman. Okay, shout out kay Hansel Evangelista, pahabol sa mga membro ng OGP One Gun Pilipinas Bulacan Chapter. God bless us all.